Hello, good morning sa lahat mga idol. Papahinga tayo no kasi nagano tayo nagano tayo. May naghawan tayo dito. Bale, pahinga muna tayo no bago tayo magpatuloy sa taas. Meron ako sasabihin sa iyo mga idol about dito sa problema natin doon sa barangay natin, doon sa Ilawod, doon sa pagkatapos nung river control. Meron doon ilang mga bahay na halos aabutin na ng tubig dahil hindi nga inabot din ng river control. Ibig sabihin yung ado na nabato ang mga lupa, tinulak lang yung dati ng bako. Ngayon ang problema pagdating ng ulan, tag-ulan, kakankanin yun at saka pag naubos yun kasi ano na lang mga isang dipa na lang, pangpang na. Pag maubos yun tapos sa ibaba medyo may paprik, tatamaan yung bahay na yun na dalawa ay tatlong bahay, tapos at pati eskwelahan ng elementary papasukin ng tubig kasi doon nadadaan ang ilog sa eskwelahan ng elementary kasi yung dati ilog daw yung dati, kaya ang ilog baga bumabalik sa dating yung anyo, kaya delikado. Ngayon lumapit po tayo sa opisina ng ating butihing mayor sa ating munisipyo upang idulog yung mga ganun problema. Ang pinangako naman sa atin ng ating mayor, sabi pupuntahan niya sa kanyang doon sa LGU, sa kanyang katiwala, engineer ba yan? Di ko alam kung engineer, kasi ipa-estimate yung gagastusin doon sa pag-ano ng krudo, kasi gagastusan ng krudo. Tapos ang isa pa, ang ating backhoe pala ay sira sa munisipyo. Kailangan pa ni mayor na mag-request doon sa governor's office para makapaghiram doon ng equipment na dadalhin dito sa atin sa munisipyo. Ngayon, natural, pag naglalakbay ang backhoe galing sa probinsya, gagastos siya ng krudo, kaya ano ni mayor kung magkano yung gagastusin sa krudo bago makarating dito at saka sa pagtrabaho. Ini-estimate niya. Hindi naman siya nagsabi na hindi nila gagawin. Ang sinabi niya, ipapatrabaho niya. Ako naman, ang sinabi ko sa kanya, mayor, sa panahon ngayon maganda magpatrabaho kasi wala pa, hindi pa umuulan. Pagdating ng oras na umuulan, pinatrabahoan mo ngayon pag binaha kasi ang lupa bagong lagay, wala na naman yung kinabukasan, parang naglalaro na lang tayo. Kaya sabi ko, ano daw kung sa madaling panahon kung mabigyan natin ng aksyon yan. Wala namang negative na sinabi. Ang sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, gagawa ako paraan na masolusyonan yung problema doon. Kasi sabi ko nga, kung gusto mo ng puwersa na pag-request, gagawa ba ako ng magpapa-signature pa, campaign pa ako doon sa mga tao doon para at least may lakas talaga na doon sa lugar na yun na nagre-request sila na magpapa dredging bang bura doon, yung itulakan lang ba na halos mag-level lang doon sa flood control, sa rebel control, para naman na yung daloy ng tubig didiretso, tapos ang ilog medyo lalagyan ng kanal sa gitna, yung i-open para at least yung baha na unang baha doon dadaan sa gitna, hanggang baka doon na magaguide ang baha, hindi natatamaan yung mga kabahayan dito. Yun na po yung aking nilapit sa kanya yung Lunes. Nagpapasalamat ako kasi maganda naman ang sagot. Kaya ngayon pupuntahan ko yung lugar or i-text ko yung taga doon kung may pumunta na ba na taga LGU na nagbisita or nagtanong kung saan na lugar, kasi maiksi lang naman, mga 40 to 50 meters lang naman yung problema doon kasi ang lampas na wala naman mga bahay. Yan lang po mga idol, no, mga kabarangay. Wala naman tayong budget dyan na gagamitin para sa pagbigay ng solusyon dyan. Ang ginagawa natin bilang isang barangay opisyal, humihingi tayo ng tulong sa kataas-taasan upang mapansin nila ang problema, kasi kung hindi natin sasabihin may problema tayo, baka sabihin nila na okay lang tayo sa ating barangay. Kaya yan po, lumapit tayo sa kanya, sa ating mayor, kasi wala naman tayo ibang magulang sa ating munisipyo, sa ating mga barangay. Ang pinaka-hinahangad natin na makatulong sa atin na medyo malaki-laki ang pinansyal na gastusin ay ang LGU or ang munisipyo lang po.
Kaya salamat po Mayor sa iyong pag-entertain, sa iyong pagbigay ng panahon na mag-usap tayo. God bless you po. Serbisyong magayon para po sa ating munisipyo.